So, okay, so yun yung mga dre. Bale ito, pangalawang comparison video na tong gagawin ko dito mismo sa channel ko. And this time, usapang Crusim tayo. Yung Crusim 150 nila dati, tapos yung Crusim GT 150 nila ngayon, is nandito mismo sa harapan natin. Pero syempre, before natin simulan na mag-set ng comparison video as of the moment, intro muna tayo. Ito yung pinakaunang beses na nag-set ako ng comparison video dito mismo sa channel ko na to at sa page ko na to mismo. Kasi no nakaraan, gumawa rin ako ng comparison video between my RFI 175 and also pati na rin dun sa NMAX 155 na binili nung utol ko nung nakaraan doon mismo sa dati kong location. And at the same time, nung ina-expect natin, marami tayong nakikitang mga pagkakaiba, marami tayong nakikitang mga advantages and disadvantages doon mismo sa dalawang motorsiklo na yon. And depende na lang talaga mismo sa rider or sa mismong sa prospect nung mismong may-ari ng motor kung ano talaga yung mas maganda ng motor doon mismo sa dalawa. Pero sa akin kasi pareho lang naman yung maganda. Depende na lang talaga sa tao or depende na lang talaga sa mismong rider kung paano niya aalagaan yung motorsiklo na to. Then, sa pagkakataon na to, dalawang SYM unit yung re-review natin. Itong isa is yung Crusim 150 nila. Then, ito namang isa is yung kanilang Crusim GT 150. Nakakalabas ng netong nakaraang taon. So, ayun. Ngayon, umpisa na natin mag-comparison video dito mismo sa dalawang unit na to. And, ayan, titingnan natin kung ano yung mga similarities and differences ng dalawang motorsiklo na to. Also, aalamin din natin dito mismo sa motorsiklo na ito kung ano nga ba yung mga advantages and disadvantages para dito mismo sa motorsiklo na to. Pero by the way, syempre, tulad nung lagi natin ginagawa, flash out muna natin sa screen yung dalawang technical specs ng dalawang motorsiklo na ito. Napansin nyo naman halos yung dalawang pagkakaiba nung specifications ng motorsiklo na to. Pero as of the moment, mag-proceed na muna tayo dito mismo sa pinaka-appearance ng dalawang motor. Siyempre, uunahin natin dito mismo sa may bandang front. Ayan. So, mapapansin natin mabuti na malaki na kagad yung pagkakaiba ng itsura ng dalawang unit na to dito mismo sa may bandang harapan pa lang nila or sa pinaka-front pa lang nung dalawang motorsiklo na ito. Kasi kung mapapansin natin mabuti, itong Crusim 150 na ito, which is ito yung pinakaunang ni-review ko na unit eh. May kalakihan yung kanyang windscreen or yung visor niya dito sa may bandang harapan. And also, nandito mismo sa kanyang windscreen or visor, yung actual na emblem ng SYM. Then, unlike dito kasi mismo sa may Crusim GT 150. Ayan. Kung papansinin natin mabuti na medyo may kaliitan yung kanyang windscreen dito, mas nakatayo to compared dun sa isa na ito medyo nakadapa at saka malapit dito mismo sa kanyang instrument panel. Ito medyo may kalayuan din eh. Then mapapansin din natin mabuti na talagang halos masasapo niyo yung hangin dito mismo sa may bandang harapan dito mismo sa motorsiklo na to. Ngayon punta tayo dito mismo sa pinaka headlight ng dalawang unit. Ayan. Papansinin natin mabuti yung differences ng headlight ng dalawang to. Malaki na kagad yung pagkakaiba. Ito medyo may kalakihan to. Especially alam naman na natin yan, syempre. Then, ayun, may kaliitan din yung headlight nito. Ngayon, hindi lang yan ang uobserbahan natin. Bakit? Simple lang. In terms of design, looks, syempre, yung magkaiba naman ang approach na ginawa nila dito mismo sa dalawang motorsiklo na to. Since itong Crusim 150 is ginamitan siya ng bulb type na ilaw para sa kanyang headlight. Then naka LED naman yung kanyang DRL or yung kanyang daytime running light. Then compare naman dito mismo sa Crusim 150 GT 150 is naka LED na both DRL and pati na rin yung kanyang headlight. So magkabilang gilid yan, pareho naka LED yan. Bukod pa dyan,
dito mismo sa unit ng Crusim 150, by the way, is naka-valve type pa yung kanyang turning lights sa magkabilang gilid. And nakahiwalay pa siya dito mismo sa kanyang headlight. Compare dito mismo kay Crusim GT150. Ayan, ilalapit ko ng konti na yung actual na turning lights niya is naka-indicate na po dito mismo sa may bandang gilid, magkabila yan. Tapos mapapansin din natin mabuti dito mismo sa unit na to na naka-LED na rin po yung kanyang turning lights dito mismo sa may bandang harapan. Ayan, so ayan yung mga napansin ko dito mismo sa may bandang front section nung dalawang unit na ito. Ngayon punta tayo sa pinakababa ng front section, which is plus na to pareho tong dalawang gulong na ito dito mismo sa may bandang harapan. Same size din ang tires nila, naka 100 by 90 by 14 dito mismo sa may bandang harapan. Naka pedal type na disc brake na rin ito dito mismo sa may bandang harapan din. In terms of suspension, pareho lang din ang ginamit. Naka telescopic fork suspension sila pareho. Yan naman nakagandahan. Then meron din silang reflector dito mismo sa magkabilang gilid. Ang pinagkaiba lang mas mababa to compare doon sa kabila sa Crusim 150. Pareho naman sila naka dual piston caliper sa brakes nila dito mismo sa may bandang harapan. Dito na lang talaga sila nagkakaiba. Although pareho sila naka ABS dito mismo sa may motorsiklo na ito, ang pinagkaiba lang nila, ang wala kasi dito kay Crusim 150 is wala siyang traction control system na kung tawagin. So alam nyo na yon. Ang meron lang na traction control system as of the moment is itong si GT150. So mas malaki yung advantage nito kasi sandamakmak na technology na nailagay dito compare dito mismo kay Crusim 150. Mas malaki advantage nito as of the moment. Then papansinin natin mabuti yung fenders nito dito mismo sa may bandang harapan. Ayan. Mas extended yung fender na ito mismo sa may front dito nung Crusim 150 compare dito mismo sa Crusim GT150. Then yung design ng actual na fender na ito dito mismo sa may bandang harapan is ito patulis dito mismo sa may bandang harapan sa Crusim 150. Tapos dito medyo putol ng konti dito mismo sa may GT150. Ayan, in terms of design sa front, malaki na kagad ang pinagkaiba. Punta tayo dito mismo sa may side. Mabuti yung actual na design nitong Crusim 150 dito mismo sa Crusim GT150. Itong actual na design nito mismo sa may bandang harapan is mas maraming curve lines ito compare dito mismo sa Crusim 150. Kasi bakit? Mas pinasimple itong Crusim 150 compare dito mismo sa GT kasi ito newest version to. Ayan. Then at the same time mas pinaganda lalo yung design nito. Good for aerodynamics na rin para dito mismo sa motorsiklo na to. Then isa pa sa mga naobserbahan ko dito is meron siyang carbon design dito mismo sa kanyang plastic, dito mismo sa kanyang front fairings. Nandito rin nakalagay yung actual na emblem ng SYM. So isa to sa mga pinakamagagandang design na inailabas mismo ni SYM para dito mismo kay GT150. Ngayon natapos na natin yung front tsaka yung side. May pagkamanipis na ng konti oh. Dito tayo mismo sa rider section. Handlebar syempre, papansinin din natin mabuti yung actual na handlebars nito dito mismo sa may bandang harapan. Ayan. Yung handlebar nitong Crusim 150 is naka naked handlebar. Papapansin din natin yung actual na emblem ng Crusim dito mismo sa may bandang gitna, which is ito yung dito kung saan nakalagay mismo yung pinaka handlebar natin. Ayan, nakalagay yung emblem ng Crusim. Then dito mismo, mapapansin din natin mabuti na etong handlebar dito mismo sa may bandang front ng Crusim GT150 is naka-covered na po siya. Ayan, tapos meron lang siyang lubog ng konti. Tapos dito na nakalagay yung emblem ng SYM dito mismo sa may bandang gitna nung handlebar niya mismo. So proceed tayo. Then dito mismo sa ignition type ng technology na ginamit nila dito, ito kasi si Crusim 150 is naka-key-type pa rin. Samantalang ito mismo si Crusim GT150 is naka-keyless type na technology na yung ginamit nila dito mismo sa ignition nito. Then bukod pa dyan, mapapansin din natin mabuti, alam mo, kada unit naman may katulad ng sinabi ko kanina, kada units naman is merong advantages and disadvantages. Katulad na lang nitong babangkitin ko sa inyo ngayon. Meron ako isang naobserbahan na pagkakaiba ng Crusim GT150 dito mismo sa Crusim 150 na unit mismo. Alam mo kung ano yun? Simple lang. Merong side pocket si Crusim 150. Samantalang ito wala. Ang meron lang dito mismo kay
Crusim GT150 is nandito mismo yung gas cap niya sa harapan. Parang Mio Gravis madre. Ito yung naobserbahan ko dati pa eh. Tapos, andito yung actual na USB charging port niya. Di katulad ng Crusim 150, andun yung USB charging port niya sa loob ng packet. Ito, naka-expose siya dito. Pero pwede namang gawa ng remedyo to if ever. Kasi bakit? Kapag kayo naman kasi is rider na naghahabal or gumagawa kayo ng hanap buhay sa mismong motorsiklo nyo, ang pwede nyong gawin mismo is pwede nyo namang i-attach na lang yung phone holder nyo dito mismo sa motorsiklo na to, tapos salpak nyo lang din diretso yung phone nyo para at least makapag-charge kayo. Tapos pili na lang kayo ng cover ng pang cover nyo mismo sa sa cellphone nyo habang umuulan. Ayan. Tapos ito pa, pareho naman silang merong utility hook. Given na meron yan. Both sides meron. Pareho pa nga eh. Ngayon, dito na lang talaga sa footboard nagkakaiba. Kasi bakit? Simple lang. Yung footboard ni Crusim 150 naka-flat. Then at the same time, dito rin nakalagay kasi yung battery ng motorsiklo ng unit na ito. Compare dito mismo, ito. Parang NMAX type na siya. Ang pinagkaiba nga lang, wala kasi dito yung pinaka-gas cap niya. Kumbaga meron siyang divided partition dito mismo sa gitna. Tapos andito yung pinaka-bootboard niya sa magkabilang gilid, sa kaliwat sa kanan yan. Then, pwede mong ibahin yung pwesto ng paa mo, depende sa posisyon na gusto mo. Mas malawak lang din kasi yung part na to dito, compare dito mismo sa kabila. Ayan, ganyan na ganyan lang siya. Ngayon, sige, upuan, seats. Malaki rin ang pagkakaiba ng seats ng dalawang to. Simple lang. Ito ang seat nito, pagka-camel back yung concept, parang hati siya na partition para sa OBR, tapos bababa ka ng konti dito. Ito na yung para sa rider. Sa mga tuwid, itong side na to, sa rider, pwede pa niyang sandalan tong part na to. Medyo relaxing tong part na yan Itong part na to dito mismo. Compare dito mismo sa Crusim 150, full straight yan. Medyo pababa lang siya ng konti dito mismo sa OBR, pero hindi mo mahalata na meron siyang divided space dito mismo or parang pababa dito mismo sa side na to. Pero although good thing naman kasi pareho namang malambot eh. Okay naman. So walang masama dito mismo sa parehong design ng seat na yun. Katulad ng sinabi ko kanina, lahat ng motor may advantages and disadvantages. Depende na lang talaga sa rider yan kung paano nila titingnan yung concept ng design ng motor. Ayan. Designs. Ayan, malaki na rin ang pinagkaiba nila. Then also, dito mismo sa may bandang under the seat, andito yung pinaka battery compartment niya compare dun kay Crusim 150 nandun sa harap. Tapos may kalakihan na rin to. And I think katulad nung ginawa natin last time, kasya na rin ng isang full face na helmet dito mismo sa unit na ito. Marami ka pang pwedeng mailagay dito. Like for example, pwede ka maglagay ng kapote, tools, yung papeles mo, so on and so forth, pwede mo ilagay dito lahat. Unlike dito kasi kay Crusim 150, buksan natin buksan natin. Eto, medyo may kaliitan na ng konti to. Tapos andito rin yung kanyang gas cap sa likod. Ayan. So nandito naka-attach yung pinaka gas tank niya sa likuran. Kailangan mo pang i-open to. Yun nga lang ang disadvantage nito. Compare dito na easy to access na lang yung gas cap dito sa Crusim GT150, dito sa Crusim 150. Andito pa siya, kailangan mo pa buwaba, iangat tong upuan para may access yung gas cap. Okay, punta tayo sa may bandang grab bar. Ito yung pinakagusto kong part eh. Sige, grab bar tayo. Technically grab bar, both sides parehong accessible. Ang pinagkaiba nga lang ng grab bar nilang dalawa, eto, pure grab bar lang siya para sa OBR. Matibay din yung material, same din dito. Pero ito kasi naka top box ready na to. So kung halimbawa ikaw yung rider at gagamitin mo to panghanap buhay, pwede mo ka na mag-attach ng top box dito anytime nung gusto mo man. Top box na lang gagastusin mo, hindi ka na bibili ng bracket Tapos mapapansin din natin mabuti dito mismo sa dalawang unit na to na ayan, pareho naman siya naka dual shock suspension. Then extended din yung kanyang tire hugger sa likod. Tapos upright din yung position ng kanilang exhaust. Ayan, halos same pa nga halos ng design eh. May malaking fender rin sa likod. Then in terms of design na lang din talaga sila sa may bandang tail light magkakaiba. Simple na lang. Ito,
pagka modern look na yung design nito, and at the same time pagka aggressive type. Samantalang ito, ayan, compare mo na lang dito yung action na design ng mismong taillight nila, yung pagkakaiba. Although LED pa rin naman siya, pero mas angat lang talaga ng yung design nitong Crusim GT 150 compare dito mismo sa Crusim 150. Then LED ang ginamit dito, na this time naman LED naman yung ginamit dito mismo sa Crusim GT 150 na turning lights para sa rear. Tapos to is naka bulb type pa rin as of the moment. So yun, isa yun sa mga na-obserbahan ko dito mismo sa motor na to. But again, katulad ng binanggit ko kanina, lahat ng motor may kanya-kanyang advantages and disadvantages. So pareho naman sila maganda. Yun nga lang, mas angat lang ng konti ito si Crusim GT 150 pagdating sa looks and design and appearance. Pero kayo na lang bahalang umusga. Depende pa rin naman yan sa inyo kung ano yung mas preferred ninyo. Kasi marami pa rin naman naghahanap ng Crusim 150 na unit as of the moment. Marami nagtatanong pa sa akin yun sa comment section eh. Pero again, katulad nung sinabi ko, wala sa akin ang final verdict. Ang final verdict palagi is nasa inyo, kayong nanonood at kayong mga gustong bumili at tumusga ng motorsiklo. Para sa akin, maganda yung pareho. Meron lang talagang mas angat sa kanila. Meron lang talagang may mga ilan na merong advantages and disadvantages itong dalawang motorsiklo na to. So price range, ito, papaskill ko na lang din dito mismo sa video. Ayan. Ayan, malaki din yung agwat ng presyo na itong dalawang motorsiklo na to. So, kayo pa rin ang bahalang umusga kung anong mas pipiliin nyo, anong mas gugustuhin yung bilhin as of the moment dito mismo sa dalawang unit na to. But again, kaya katulad ng lagi ko sinasabi, kayo nang bahalang umusga. Ayan, hanggang dito na lang muna tayo ulit, madre. Ingat kayo palagi, ride safe always and keep safe. Thank you, jobs out. Bye. Hanggang dito na lang muna tayo.